nakakaramdam ng hapdi ng hampas na dulot ng problemang ito, yung maliliit na tao. Kaya nga sabi ko nga nung nag-uusap kami sa hearing, bakit ang inuumpisahan natin kung ano yung gagawin na natin na ng mga subsidy, ang mga preparations and contingencies sa iba't ibang sektor, ang mananakay, yung sumasakay, yung tsuper, yung konduktor, lahat. Paano yung, bakit yung aking mga isinabit na independent data ayaw yung puntahan? Palagi yung sinasabi yung problema, nakaakibat doon sa Strait of Hormuz. Hindi naman ang pinag-uusapan, pati yung Suez Canal at yung Malacca Strait is completely shut down. Hindi totoo yun. Kalimutan muna natin yung dalawang pinag-uusapan natin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, our data coming from the tanks of two biggest refineries in the world. I'm talking about the Rotterdam Refinery and the Petronas Refinery in Malaysia. May mga tangkid sila doon, boy. And then dahil meron akong informant sa Singapore, who is an Australian, sinabit niya sa akin yung procedure kung paano tayo makukuha kaagad-agad ng stock sa Singapore. Ito yung tinatawag niya na tank-to-vessel procedure. Na nagsimula nga noong March 17, ang presyo, kahit na isama mo na yung local add-ons natin, nasa 40 pesos pa lang March 17, per liter ng diesel. Hanggang noong March 25, ang pinakamataas ay 50 pesos per liter. Kasi 580 metric tons US dollar. So sabi kong ganun, ba't natin pinag-uusapan ng Strait of Hormuz? Ba't natin pinag-uusapan, for example, ng Suez Canal? Ang Singapore nandito eh. Alam mo ba, boy, ang disappointing part there, nakaharap ako sa mga oil companies. They cannot even dispute. You have to dispute, sabi ko, my data, if you can. I will not hesitate to apologize kung mali ako. But you have to prove me wrong. Paano nyo nga ako ma-justify that after 2 weeks, bigla na lamang sumipa from 55 to 125 for a difference of 70 pesos. DOE cannot even speak. I wanted to tell them, boy, I will help you explain this to the people. Gipit na gipit ang tao, nagsisikip pa yung dibdib. Maibsan lamang yung sikip na yung kung may paliwanag ninyo. If you cannot explain it to me now, then we cannot explain it to the people. Nakalipas pa yung about 20 days. The DOE wasn't even able to investigate and validate the accuracy of the independent data that I have submitted to them through the committee chairman. Eh sabi ko, paano gagawin natin? Talaga bang meron tayong crisis, sabi ko. Pagkatapos unti-unti binababa nila, boy. Pero ang pagbaba, boy, kagaya na sinasabi ko, it's like the rockets and feathers irony. This is focusing the asymmetry in prices. Like kapag tumaas ang presyo, they shoot like rockets. But they fall like feathers when the prices drop. Ganun ang nangyayari sa atin. But the question is, do we have really a crisis? Yan hindi nyo binabalidate. Kasi baka binalidate nyo, totoo eh. Why don't you get 50